Kini nga oras hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. This time check is brought to you by sa Myra Cuff, lalabnaw ang madikit na plema. Afford pa! Express Love Naturally gamit ang honeymoon tea. Aduna kini natural nga herbal nga makatabang aron mapagawas ug mapadayag nimo ang imong gugmas sa natural nga paagi. Bukaw ni ini ang kainit sa imong pagbati ug sa matag gabi na ay honeymoon perme. Ang honeymoon herbal tea mapalit sa mga suking butika sa kantidad nga may 20 pesos per sachet SRP. Makita kini sa Mercury Drugstore, Watson's, South Star, DGP, Generica ug uban pang butika. Atensyon sa tarang Bisaya nga gusto mo larga sa Germany, Spain, Switzerland, and Canada. Ana ay final interview din sa Sugbo, sa Bohol, ug sa San Carlos City, Negros Occidental. Only 300 applicants will be selected. Ang mapili sa interview kay dapat magpa-medical exam dayon. Tawag lang sa 0910-152-6747 kang Emmy sa dugang impormasyon. Mao ni ang schedule sa interview. January 11, 8 a.m., Karkar City, Cebu. Venue, Karkar Eco Farm, Glass Hall, Villa Anunang, Liburon, Karkar City, Cebu. Register at this link, https://signup.center/2HIA05.cc. January 11, 4 p.m., Naga City, Cebu. Venue, Val Hall, Naga City Hall, Naga City, Cebu. Register at this link, https://signup.center/2HICA6.cc. January 13, 8 a.m. Tagbilaran City, Bohol. Venue, AV Hall, Holy Name University, Jansen Heights, Dampas District, Tagbilaran City, Bohol. Register at this link, https://signup.center/2HJ007.cc. January 14, 9 a.m. Cebu City. Venue, 15th floor, The Excelsior Tower, 168 R. Duterte Street, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City. Landmark, 100% Cafe. Register at this link, https://signup.center/2HJ286.cc. February 19, 1 p.m. Cebu City. Venue, 15th floor, The Excelsior Tower, 168 R. Duterte Street, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City. Landmark, 100% Cafe. Register at this link, https://signup.center/214HA7.cc. Alang sa dugang kasayuran o pangutana, tawag ni Emmy sa 0917-152-6747. Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix. As in, dako yung tabang Panyawan coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June. Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated. Kasama of course kini na usab ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Nahibaw bata nga ang mga bata adunay mga kahigayunan nga magkasakit tungod sa hinay ilang pagkontra sa sakit o baka immune system samtang nagkatiguang o sa pinaka-importanteng butang nga angay natong hatagan og pagtagad i-consider gyud mo ang pagbantay sa pag-atiman immune system sa bata. Giubanan gihapon ta sa atong health expert Dr. Marie Elaine Nenielo. Welcome pagbalik. So Doc, atong hisgutan karon kung dunay sakit ang bata kinahanglan ba gihapon nga mag-vitamins? Naagyoy mga pumipila nga bata nga kinahanglan hatagan nato og supplement nga vitamins kay ngano di man nila makuha sa ilahang ordinaryong gikaon. So kung di na nila makuha, makuwangan na sa ilahang lawas, mo na mag-immunity gap ta. Unya og masakit pa gyud sila, ang gamay nga naa sa ilaha mahurot pa gyud na. So Dok, unsa may importansya nga lig-on ang immunity sa mga bata ilabi na sa ilang pagdako? Ingon man matawag na tog overall child development. Ang bata syempre ganahan ta piskay, himsog. Kung ang bata masakiton, dili siya mo tubo sama sa kinahanglan niya itubo or ang atong gitawag nga optimal growth development. So kung dili kay siya katubo, basin sad kuwang iyang nutrisyon. So mas takdonunon siya sakit. Salamat kayo nahibaw-an na nato ang mga may sakit o wala ang bata dili dapat mahunong sa pag-atiman sa ilang panglawas ha. Ang regular nga pag-inom sa vitamin C ug zinc makatabang gid na sa atong immune system para perming andam batok sa sakit. Silin Plus
Plus kada adlaw ang most prescribed vitamin C Plus zinc brand na siya para sa mga bata tungod sa Zinc Plus technology. Kini lang ang only vitamin C plus zinc nga motabang sa pagpuno sa kuwa nga vitamin C ug zinc alang sa 100% immunity. Helps stop immunity gap, magsilin plus kada adlaw. Ginama sa Unilab maong siguradong epektibo, masaligan og dunay quality alaga. Kininausab si Radioman Aida Tampos at tagin ninyo ang sunod na sabnato nga tulumanon, Unilab quality alaga gikan ni Doc. Daghang salamat. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao. Roland de la Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Said Health Report. Health Report. Nadigyas ko ba na slide ko while nang laba. Dayon ang akong kuko asin nalangkat gyud siya parting sakita asin gakurog-kurog ko. Within 2 days wala jud ko kahuna-huna nga naday kuised. Sumoto nga akong gibubo sa ako ang kuko nga perting hubaga. Nga perting yung pagkasakita as in. Dayon pagkaugma sir as in believe it or not nawala na ang kasakit. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakarat of Radio Bisdak Pagadian. Pagbasa sa 10 kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1 hanggang 42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan nyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa, palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo.
Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.